Magandang umaga mga kahugot, narito na ang pinakahihintay na part 2 ng kwento ni Peter. Hatid ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Dear Kahugot, maglilimang taon na mula nang mabasa mo ang aking kwento na base sa YouTube ay na-upload buwan ng June noong 2021. At hindi ko yun napakinggan kaagad. August na nung makita ko ito sa YouTube at mapakinggan nga. Buwan ng January 2021, tandang-tanda ko nung isend ko sa iyo ang kwento ko. Nag-message naman kayo na natanggap nyo na at akala ko mababasa kaagad pero hindi naman pala. Buwan ng Marso, dumating si Sir Brandon mula Canada upang i-close deal ang pagbebenta ng family house nila sa Angeles City. Ang property na yon ay nasa likod lang ng dating barbershop namin na dati nga ay isa sa mga business na Sir Brando na ibinigay na lang din sa akin nung mag-migrate na sila sa Canada. Tagusan sa dalawang kalsada ang buong property ng family house nila at sa likod, sa tabi ng kalsada, kadikit ng mataas na bakod malapit sa maluwang na gate ay may building na yari sa matatabang bakal at puro salamin. Ang dingding ay mga salamin, maging ang bubong ay salamin. Ang tawag ni Brandon doon ay Lepidopterarium. Iyon daw ay bahay ng mga paru-paro dahil noon ay mahilig sa butterflies ang mami niya. Ang building na yon ay hindi kasama sa gustong bayaran ng buyer ng property nila at ang sabi sa akin ni Sir Brandon ay ako na lang daw ang bumili. Ang sagot ko naman ay aanhin ko yun sir at isa pa nasa loob ng property. Palalagyan siyempre nila ng bakod yan at itong mataas na bakod sa tabing kalsada ipag-iba mo para maging open ito sa kalsada at ito ang gawin mong barbershop mo. Iwanan mo yung dating barbershop sa kabila para hindi ka na nagre-renta. Okay. Kaso sir, saan naman ako kukuha ng pambili niyan? Peter, wala lang talaga akong mahabang panahon kasi 1 week lang ang na-approve na leave ko. Kunin mo na. Susulat na lang ako sa papel ng kasunduan natin. Bayaran mo na lang kapag nagkapera ka o kaya gawin mong installment. Bayaran mo kapag may pera ka. Noon kahugot ay muli kong sinipat ang Lepidopterarium. Puro matatabang bakal talaga at salamin at hindi ko ma-imagine kung paano ito gagawing barbershop. Ewan ko sir, kapag tinitingnan ko yan, hindi ko maisip kung paano gagawing barbershop yan Madali lang yan Peter. Si Joash, customer mo yun. RK student yun. Papuntahin ko sa'yo at siya ang bahala dyan. Hindi ko kilala yun, sir. Kilala mo yun. Pinsan ko yun at ikaw lagi nagugupil sa kanya lalo na nung bago mag-pandemic. Pumayag ka na kasi kailangan ko pang magpunta ng Baguio. Bukas ng umaga, dadaan ako sa shop mo. Papipirmahin lang kita ng agreement. Pero sir, Peter, ginagawan kita ng pabor, okay? Hindi kita gigipitin. Tulong sa'yo itong ginagawa ko kaya huwag ka na mag-isip, okay? Sumang-ayon na lang ako kay Sir Brandon kahugot. May konting ipon ako noon, mahigit 300,000 pesos at binibigay ko kay Sir Brandon ng 150 pero hindi niya tinanggap dahil kulang pa daw yon para maipa-convert ko ang Lepidopterarium into a barbershop. Si Joash ay kilala ko lang sa mukha at oo, suki ko siya pero naging lesson patuloy sa akin mula noon na tanungin ang mga pangalan mga regular customers ko para masasabi kong kilala ko talaga sila. Graduating sa architecture si Joash noon at kasalukuyan ng thesis niya pero nangako naman siya na mag-i-sketch siya at ipapadala na lang niya ito sa akin.
Noong talungin ko kung magkano ang ibabayad ko sa kanya ay sinabi nitong bayad na, sabay pakita ang bagong iPhone niya. Bigay ni Kuya Brandon. Makaraan ng 3 araw ay may binatilyong pumasok ng barbershop. Pamilyar ang mukha sa akin dahil may lahi siyang negro. Kulot na kulot ang buhok, maitim, payat at magaslaw ang kilos. Madalas ko siyang makitang dumadaan sa harap. Madalas ay may kasamang kaedaran niya. Maingay sila at masasama ang mga salita. Sa madaling sabi, mga kabataang delinkwente. Siyempre alam ko yon kasi dati, nung kabataan ko ay isa din akong delinkwente. Bakante ako ng oras na yon na may binatilyong dumating. Mga kasama kong sina Paldo at Raymond lang ang may ginugupitan noon kaya't humakbang pa ako upang harangin ang binatilyo, lalo na't napansin kong may dala siyang parang tubo na makintab. Ano yon? Sita ko sa kanya. Sino si Peter dito? Walang galang niyang tanong. Ako, bakit? Agad inabot sa akin ang parang tubo na akala ko pinturadong didos na tubo pero magaan pala at hindi talaga tubo. Pinabibigyan ni Boss Joash. Sabi niya tsaka umalis. Nabubuksan pala at magiging 2 pirasong karton na tubo ito at sa loob ay naroon ng plano. Drawing ni Joash na pilit ko lang inintindi yung iba. Sa tulong na din ni Paldo at Raymond. Plano yon ng barbershop mula sa Lepidopterarium. Maganda pero ayon kay Paldo ay naging 2 palapag daw dahil may hagdan at yung second floor na mezzanine ang nakasulat ay may 2 kwarto at CR sa pagitan nila. Sa ibaba ay barbershop na may 4 na barber chair. May waiting area pa. May shampoo room, CR at may kusina sa likod. Noong sumunod na araw ay dumating si Joash upang i-explain sa akin ang drawing niya at sinabi rin nito na gagastos ako ng 1.5 million para sa pagpapagawa. Noon ako tila naunsyame dahil saan ako kukuha ng 1.5 million? Naisip ko sa Brandon kahugot. Nakakahiya naman kung sa kanya rin ako hihiram. Natuwa na ako kahugot sa paliwanag ni Joash sa magiging itsura ng shop na kwarto sa itaas at may balcony pa nga ang 2 kwarto na nakatanaw sa kalsada. Inisip ko kaagad na yung mas maliit na kwarto ay kwarto ng putot kong si Kelvin kapag nagbabakasyon siya. At yung maluwang na kwarto ay magiging kwarto ko naman. Kaso 1.5 million sa renovation, saan ako kukuha? Noong oras na yon ay isinantabi ko muna ang tungkol sa bagay na yon. Naggupit ako ng mga customers maghapon at kinagabihan ay tumawag si Calvin sa video call upang ipagpaalam sa akin ang field trip daw nila sa Laguna. Mula kasi noon pa kahugot ay ayaw ni na Derek at Kate na sila lang ang nagdedesisyon para kay Calvin. Dapat kasama lagi ako. Pinayagan ka ba ng mami at tito mo? Tanong ko kay Calvin. Yup, papayagan mo din ako di ba papa? Tito, pinayagan ako. Napailing ngiti na lang ako kasi hindi ko pa naman siya pinapayagan pero inanunsyo na niya kay Derek na pinayagan ko daw siya. Maya-maya ay nakita ko na si Derek sa screen ng phone ko. Tol, totoo pinayagan mo to? Tanong ni Derek. Hindi pa. Hindi pa nga ako nakakasagot eh. Marahang binatukan ni Derek ang anak ko, si Kelvin. Kinamat lang naman ni Kelvin ang batok niya. Sige na, payagan mo na ako. Don't worry, I'll be good. Tol, kumusta ka na ba? Mukhang haggard ka. Tanong ni Derek sabay upo din sa tabi ni Kelvin. Marami nagpapagupit eh. Iba yung haggard mo tol. Parang may problema ka oh. Uy, mukhang kilala kita. Magsabi ka. Totoo ba? Napansin mo may problema ako? Tinulak niya si Kelvin. Doon ka muna sa kwarto mo.
ibigay ko na lang tong cellphone mo mamaya. Sabi niya at bago umalis si Calvin ay, I love you, Papa. Oh, magsalita ka. Huwag mong solohin yan. Ito prom, bro. Ito prom? Sabi kasi nila sa English, spit it out. E di sa Ilocano, ito prom. Hindi naman ito problema talaga, kaso napasubo lang ako, tol. Napasubo saan? Sige na, sabihin mo. At kung hindi ko kaya, pati si Kate, idadamay natin dyan sa problema mo. Gaya ng inaasahan, natulungan na naman ako ng best friend at kababata kong si Derek. Ang 1.5 million naman ay easy na lang sa kanya noon dahil malaki ang sweldo niya at kita pa niya sa mga business niya. Yung mana kasi niya ay pinagbebenta niya tsaka siya nag-invest sa Maynila. Ipinakita ko rin sa kanya ang planong ginawa ni Josh nang sabi niya, kukulangin ang 1.5 million dyan, tol. Pahiraman na lang kita ng 2 million pesos at kung kulang pa, magsabi ka lang. Tumawa ko. Mababaon talaga ako sa utang tapos hindi ko alam kung paano makakabayad. Kaya mo yan. At saka investment yan, tol, plus may bahay ka pa. Kwentahin mo nang matitipid mo kapag natayo yan. Hindi ka na uupa ng bahay at pwesto para sa barbershop mo. Kahit yun na lang ang ipunin mo, buwan-buwan. Yung pangrenta sa kwarto at yung pwesto. Ipunin mo and quarterly, i-transfer mo sa account namin o di nakakabayad ka kahit papaano. Tol, 10K lang lahat yon kasi 7K ang renta sa pwesto at 3K naman dito sa kwarto ko. O edi 40K every quarter, 120 annually. 2 million divided by 120K, 16.6. Sabihin mo na, 17 years, bayad ka na. 57 na ako nun, tol. O ano naman, bata pa yung 57. Hindi ka pa ka senior citizen nun eh. O sige, tol. Salamat ulit ha. Noon ay ngumiti siya sabay sabing yung sisig sa aling lusing, tol. Baka naman makapagdala ka sa Sabado. Sabado? Oo. Pupunta ka syempre dito para kunin yung pera mo. Cash mo ibibigay. Gago, huwag. Nakakatakot namang magbiyahe ng 2 million. O sige, itatransfer ko na lang pero gusto kong pumunta ka naman dito para makapagbanding tayo kasi miss ko na yung best friend kong Pendong. Kung maalala nyo kung paano kami naging best friends ni Derek simula nung mga bata pa kami hanggang sa magkaroon ng lamat ang pagkakaibigan namin nung bawiin niya sa akin si Kate. Naging napakasakit noon at matagal na panahong hindi kami nag-usap ni Derek. Dumistansya talaga ako. Noong kasal nila, may imbitasyon ako pero hindi ako nagpunta. Pero nang isilang ni Kate si Calvin, muling nabalik ang pagkakaibigan namin ni Derek. Pero parang nakakulong pa rin ako sa kalungkutan dahil hindi ko nagawang magmahal ulit ng kagaya ng pagmamahal na ibinigay ko noon kay Kate. Time heals, sabi nila, pero bakit sa akin parang hindi applicable yon? Lalo na kapag nakikita ko si Calvin na kay laki ng hawig kay Kate. Nasa akin pa rin ang pag-asam na sana si Kate ang kapiling ko. Kaya lang, napakahalaga din ni Derek sa akin at hindi ko siya pwedeng itapon dahil sa totoo lang talaga ay napakaswerte ko kay Derek dahil kahit ang layo na ng narating niya, naging multimillionaire na siya samantalang ako'y barbero pa rin, walang nabago sa pagtingin at pagturing sa akin ng kaibigan kong si Derek. Kaya lang kahit nung okay na kami ni Derek ay hindi pa rin talaga ako komportable kay Kate. Nahihiya pa rin ako sa kanya at siya naman ay hindi nagpilit na ilapit ang sarili sa akin kasi alam kong nirerespeto niya ang pagdistansya ko mula sa kanya. Noong Sabado na yon ay lumuwas nga ako ng Maynila.
Sa napakaliking bahay nila ako natulog at parang family bonding ang nangyari. That time ay 3 na ang anak nila Derek at Kate. Pang-4 si Kevin. Malambing ang mga bata kina Derek at Kate. Mayroon silang maluwang na gazebo sa tabi ng swimming pool nila. Doon kami parang nagbanding. Maraming masasarap na pagkain ang inihanda. Masaya silang pagmasdan, kahugot sa totoo lang, pero ang saya na yon ay may kurot sa akin dahil kitang-kita ko kung anong kulang sa akin. Pamilya. Pamilyang akin, asawa at mga anak. Yun ang wala sa akin. Si Dave ay isang bagitong engineer na kaibigan ni Joash ang kumontrata sa pag-renovate ng Lepidopterarium. Magkapit-bahay lang din sina Dave at Joash at si SD, yung binatilyong anak ng negro, ang siyang ginawa nilang utusan noong ginagawa na ang shop. Ang bilis lang natapos. 27 days lang dahil sa taas ay puro welding lang halos ang ginawa. Yung dingding sa second floor ay wall cladding, parang yero. Yung sahig ay makapal na plyboard tsaka nilagyan ng WPC floor tiles na mukhang tabla. Yun lang sahig ng banyo ang binusan ng konkreto. Sa ibaba naman ay hollow blocks na ang mga dingding sa 3 sides. Yung harap lang ang puro salamin naman pero nilagyan ng 2 roll-up door. Kapag wala si Engineer Dave sa site ay si SD ang nagbabantay sa mga tao. Parang nagmamanman lang kung sino ang makupad sa trabaho. Hindi siya nakikipag-usap sa mga nagtatrabaho pero sa akin, madalas siyang lumapit. Boss, kung may iutos ka, sabihin mo lang. Ganito ang unang approach sa akin ni SD nung araw na ibaba siya ni Dave sa project upang pagbantayin. Napakalago ng buhok ni SD, para itong bola na bumilog. Afro hairstyle ang tawag doon. Alam kong pinagdusahan ko ang pagiging kalbo nung kabataan ko pero kung ganong buhok, gaya ng buhok ni SD ang ibinigay sa akin, parang hindi rin ako matutuwa. Mainit talaga sa mata, maitim pa nga siya kaya parang ang baho niyang tingnan. Pangatlong araw na yata siyang nagbabantay nung hindi ko na natiis na lapitan siya at tinanong ko kung gusto niyang magpagupit. Sabi ko libre. Punta lang siya sa shop namin. Tiningnan niya ako ng patagilid bago nagsalita ng, "Bakit? Napapangitan ka sa buhok ko? Racist ka din?" Hindi ko sinabing pangit, SD. Pero mainit lang tingnan. At hindi ako racist. At hindi ka ba nag-aaral? Ilang taon ka na ba? 13. Stop na ako. Stop? Bakit? Walang pera. Pero sa susunod na pasukan, papasok ako. Pag-aaralin ako ng mga boss ko, sina Engineer Dave at saka si Architect Joash. Nasaan bang tatay mo? Nagkibit balikat siya ng mabilis bago sumagot ng, "Di ko siya kilala eh." Mama mo? Nasa bahay siguro. Single mamang mama mo? Oo. Wala siyang trabaho? Meron, pero sa bahay lang siya. Nakalimutan ko tawag dun eh. Basta, nakalaptop lagi siya. Bakit hindi ka pinag-aaral? May trabaho naman pala siya. Ewan ko dun. Marami daw siyang utang. Halos wala daw natitira sa kanya. Virtual assistant pala ang trabaho niya. Hindi ko alam yan. Sagot ko. Saglit niya akong tinitigan. Noon ay napansin ko na gwapo siyang bata. May hawig nga siya kay Jaden, yung anak ni Will Smith. Negro pero hindi makapalang bibig. Hindi mo alam ang virtual assistant? Hindi ka graduate ng college, no? Hindi eh. Barbero lang ako. Yung mayaman din palang barbero. Napangiti ako sa reaction ng mukha niya.
legit ang kanyang pagkamangha. Oo naman, kapag tumama sa loto. Pabirong sagot ko, di tumama ka pala sa loto. Pabalato naman dyan. Nakatawang sabi niya, lumitaw ang magagandang ngipin niya. Hindi ako tumama sa loto, SD, at hindi pa rin ako mayaman o yumaman. Lahat ng to, pautang lang sa akin. Okay. Siguro mabait ka no, kasi may nagpapautang sa'yo. Pinagkakatiwalaan ka. Bakit sa'yo ba, SD? Wala bang nagpapautang sa'yo? Hindi ako nangungutang. Wala akong pambayad kaya nambuburaot na lang ako. Noon nagsimulang maging komportable si SD sa akin. Isang umaga, kasama ulit siya ni Engineer Dave na dumating. Matapos mag-inspection si Engineer Dave ay iniwan niya si SD upang magbantay ulit. Iniwan ko din siya noon dahil nagtungo na ako sa barbershop. Pero nung tanghalian ay sinadya kong doon kumain sa karinderya malapit sa project. Wala akong planong pumasok sa project site pero tinawag ako ng isang welder kaya pumasok ako at kagad kong napansin ng isang babaeng naka-long sleeves ng bukas sa dibdib pero may t-shirt sa loob. Nakapantalon siya ng maluwag sa hita at ang mukha niya simple pero maaliwalas, maganda. Hi sir, ako si Sherry, anak ko si Sheridan. Akala ko nandito siya. Sheridan? Si SD sir. Sabi ko nung bata, nakita daw siya dito. Si SD. Oo. Nandito siya kaninang umaga Iniwan ko siya dito nung pumasok ako ng trabaho. Akala ko magbabantay ulit siya dito. Ganun ba? Sir, pwedeng humingi ng favor? Panimula niya kasabay ng paglabas ng cellphone mula sa bulsa niya. Pwede bang paki-contact mo ako? Or i-contact kita once na nakita mo si SD? Sige, walang problema. Sagot ko tsaka ko nga binigay sa kanya ang mobile number ko. Magalang siya nagpaalam pagkatapos nun. Sinundan ko pa siya ng tingin habang palabas siya ng project site. May kakaiba sa kanya. Hindi siya yung karaniwang babae na mahinhin ng kilos pero hindi naman magaslaw. Parang na-imagine ko na sa loob ng long sleeves at maluwang na pantalong suot niya ay isang katawang firm. Siksik sa laman na kagaya ng mga katawan ng mga babaeng regular na nagwo-workout. Napansin ko rin ang makinis niyang mukha. Hindi man siya malimistisa sa kaputian pero makinis siya at ang mga ngipin niya pantay-pantay at mapuputi. Yung structure ng ngipin niya, nakita ko yan kay SD. Parang yun lang ang namanan ni SD sa nanay niyang si Sherry. Wala siyang make-up noon kahugot. Walang lipstick pero natural na pinkish ang mga labi. Tingin ko nasa 36 to 39 siya. Noong lumabas na rin ako ng project site, habang humahakbang ay paulit-ulit na umuugong sa utak ko ang kanyang pangalan. Sherry, Sherry, Sherry. Sherry, Sherry baby, Sherry. Bandang alas 4 ng hapon, may inaahitan akong Arabo. Walk-in siya sa shop, nagpagupit at nagpaahit. Noong marinig kong tumunog ang cellphone ko ay hindi ko man binasa ang message dahil ayoko maistorbo ako sa ginagawa ko. Lalo na't VIP ang customer ko. Pag-alis ng napakagalanteng Arabo na nagbayad ng 1,000, keep the change ay tsaka ko palang binasa ang text. Hi, si Sherry to. Nagpunta na ba dyan si Sheridan? Mabilis ko siyang nireplyan ng, wait lang Sherry ha, tingnan ko siya sa site. Hiniram ko ang NMAX ni Paldo. Yung NMAX na matagal niya nang inaalok sa akin dahil gusto niyang bumili na ng bago. Kaso, ang lapit lang ng barbershop sa inuupahan kong kwarto. 2 minutong lakaran lang at wala pang parking sa loob kaya't hindi ko pinatulan ng alok ni Paldo. Hindi ko kailangan ng motor.
Tuwing hinihiram ko ang motor na yon ay lagi niyang sinasabing bilhin ko na raw kahit 10 gives. Alagang-alaga niya ang motor niya. 2017 pa daw niya yon na fully paid pero mukhang bago pa at ang dami niya ng accessories na na-install. Napakarami na raw nilang narating sa NMAX na yon kasama ang girlfriend pa lang niya noon na si Alicia. Ngayon ay nanay na ng 2 anak nila. Sakay ko nga ang motor ni Paldo nung umikot ako sa project para tingnan si SD. Binilisan ko talaga ang magpatakbo dahil ayokong paghintayin si Sherry na oo, bago ko lang kakilala pero tumambay na sa utak ko sa mga nagdaang oras mula nung makilala ko siya. Hindi araw-araw kahugot ay may nakikilala tayong tao na naiiwan ng alaala sa isip natin. At isa si Sherry sa mga babaeng nakilala ko na matapos lang ng ilang oras mula nung makilala ko for the first time ay kusang nagstay sa memorya ko. At siya ang dahilan kung bakit kahit mainit nung hapong yun ay umikot nga ako sa project para tingnan ang anak niya. Umikot sabi ko kasi halos magkatapat lang ang barbershop at ang dating Lepidopterarium pero nasa kabilang kalsada lang ito. So iikot lang ako sa isang kanto papunta doon. At pagdating ko doon ay si Engineer Dave ang nag-aalalang nadatnan ko. Kaya pala nang hingi ng pera, may balak pala maglayas. Ganito ang nadatnan kong salita ni Engineer Dave sa isang welder na kausap niya. Naglayas ba? Sabad na tanong ko. Katext ko kasi ang nanay niya eh. Tugtong ko pa. Ang sagot ni Engineer, doon siya nakatira pansamantala sa warehouse namin. Kasama ang katiwala. Pero sabi ng katiwala, wala na daw doon ang mga gamit ni SD kaya malamang naglayas na nga. Malungkot kong tinext si Sherry tungkol sa narinig kong kwento ni Engineer Dave na baka naglayas si SD. Ang reply sa akin ni Sherry ay, hindi na nga lang ako tutuloy ng Cebu. Uuwi na lang ako dyan. At sir, pwede mo ba akong tulungang mahanap ang anak ko? Natigilan ako saglit sa tanong na yun ni Sherry sa text. Oo, interesado ako kay Sherry noon pa lang pero handa ba akong sumausaw sa problema na lang mag-ina? Bago ko lang siyang kakilala pero hinihiling na niya ang tulong ko. Kaya ang naging reply ko sa text niya ay, oo naman Sherry, willing akong tulungan ka. Nasa Pier 4 na daw siya sa North Harbor, Manila nung time na nag-text siya sa akin. May ticket na siya sa Super Ferry pero nagpa siyang huwag nang tumuloy ng Cebu dahil gusto niyang hanapin ang anak niyang si SD. Pagbalik ko ng shop, umupo ako sa shampoo chair habang katext si Sherry. Nakakahiya mang aminin pero para akong binata ulit noon na kumakabog-kabog ang dibdib dahil sa pag-ibig. Oo, bago ko lang kakilala si Sherry. Hindi ko pa alam kung anong klaseng pagkatao ang meron siya pero nagustuhan ko na siya. Yung puso ko kinikilig na parang binata pero yung utak ko senior na. Desperadong senior na nagsasabing kahit ano pang ugali ang meron si Sherry, tatanggapin ko. Mag-a-adjust ako para sa pagkakataong makasama siya sa isang relasyon. Inisip ko din na may naramdaman din kaagad siya sa akin kasi bakit siya nagpapatulong sa akin kung wala siyang tiwala sa akin. Nasabi niya mga lugar na posibleng pinuntahan ni SD. 2 lugar, parehong sa Tarlac, sa Bamban at sa Capas.
Naisip ko, paano naman namin mapupuntahan ang mga lugar na yon kung wala akong sasakyan? Noon ay tumayo ako sa shampoo chair at tinungo ang barber's area sabay kalabit kay Paldo na noon ay naggugupit. At ang tanong ko sa kanya, magkano mo na nga binibenta sa akin yung motor mo? Kinabukasan, umaga ay nagkita nga kami ni Sherry sa harap ng ginagawang barbershop. Naroon na siya nang dumating ako. Kausap niya si Engineer Dave na talagang clueless sa kinaroroonan ni SD. Nag-abot ng 3,000 pesos si Engineer kay Sherry. Yun lang daw muna ang maitutulong niya sa paghahanap kay SD. Basa pa ang buhok ni Sherry nung oras na yon. Ang linis ng kanyang balat. Parang kay sarap niyang dampihan ng masuyong halik sa pisngi. Hindi ko magawang itutok ang paningin ko sa kanya noon dahil parang nadidemonyo ang utak ko. Pero nung sandaling umangkas na siya sa motor na binili ko na kay Paldo ay naramdaman ko ang pagdaiti ng dalawang hita niya sa may gilid ng puwitan ko at hindi ko napigilan ng mag-init. Kasabay ng pagkalkula ng isip ko na sinundan ng isang tanong na, kailan ba yung huling may nakasex ako? Noon kahugot ay tuluyan ng tila naging 17 years old ang pakiramdam ko. Yung 17 years old na sabik na makatalik ang babaeng gustong gusto. At kahit nasa likod ko lang si Sherry, may mga pagkakataon sa aming biyahe na nangangarap pa ako. Nagde-daydreaming na siya ay kaniig ko sa isang bahagi ng ilang na lugar, isang kubo sa tabi ng daan, at doon namin unang nilasap ang katawan ng bawat isa. Pero sabi ko nga, daydreaming lang yun, ilusyon. At nakakatawa dahil ang iniilusyon ko, ang pinapangarap ko ay nasa likod ko lang. Angkas ko lang, angkas ko ang babaeng pinapantasya ko. Noong nagtrabaho ako sa Maynila ay nangarap akong magka-auto kaya kumuha ko ng lisensya pero hindi naman ako nakabili ng kahit anong uri ng sasakyan hanggang sa nag-expire lang ang lisensya ko at hindi ko na-renew. Dinala ko pa rin ang lisensyang iyon nung lumakad kami ni Sherry upang hanapin si SD. Sa area ng Dao, sa isang intersection ay may mga pulis. Siyempre, napahinto ako. Ginilid ko ang motor at nagtaka si Sherry. Expired lisensya ko eh. Sabi ko, bumuntong hininga siya bago ako inutusang umikot at tumungo kami sa LTO, kung saan mahigit kalahating araw kaming magkasama sa mga pilahan dahil ang nangyari, hindi na pwedeng i-renew ang expired kong lisensya kundi panibagong application na naman dahil cancelled na yung dati. Hindi na lang siya expired kundi invalid na. May mga pagkakataon na para hindi na ako umalis sa pila ay si Sherry ang aalis upang bumili ng aming merienda. Alauna ng hapon kami nakalis ng LTO at diretso kami sa 1 Clark Boulevard North. Isang napakagandang kalsada na lalo pang nagdulot ng kakaibang saya sa puso ko na parang nakalaya ako mula sa matagal na panahong pagkakakulong. At sa aking paglaya ay kasama ko ang aking minamahal. Ang 1 Clark Boulevard North, ang mas maginhawang daan patungong New Clark City sa Capas, Tarlac, kung saan pinaghihinalaan ni Sherry na siyang pinagtaguan ng anak niyang si SD. May kaibigan siya doon, kaya lang parang ayaw daw nitong umamin na nasa kanya nga si SD. Mula roundabout sa Hilpuyat Avenue sa Angeles City,
Bahagi pa rin yun ng airport road. Maganda na ang tanawin. Asul na langit sa itaas at ang berdeng malawak na lupain sa ibaba. Una ring landmark mula Angeles City kapag palabas ka na ay ang Sacobia Bridge at ang napakalawak na solar farm. Mula pa lang doon ay malawak at maganda na ang Juan Clark Boulevard. Maganda ang magmaneho ng motor lalo na't may maganda kang angkas na noong una ay nahihiyang kumapit sa aking katawan pero paglaon, unti-unti ay naging komportable na ring ihawak ang mga kamay sa ibabaw ng aking balikat. Sa isip-isip ko noon, siguro kung babarurutin ko ang motor, mapapayakap na siya sa akin. Napaka-presko ng malamig na hangin lalo na kapag medyo bibilisan ko ang patakbo. Ang sarap sa pakiramdam. Para talaga akong nakalaya mula sa matagal na panahong pagkakapiit at may kakaibang saya at excitement sa puso ko dahil kasama ko ang babaeng kahit bago ko palang kakilala ay kaagad nagkaroon ng pitak sa aking puso. Sa isang malayong sitio na nasasakupan ng Bamban, Tarlac ay lumiko kami sa isang kaibigan din ni Sherry, si Aliana, kung saan kami nakakain ng tanghalian. Pasado 2:00 na yun ng hapon at dati ng katext ni Sherry si Aliana noong nasa LTO District Office pa lang kami sa Angeles City. Napakaganda ng sitio ni Aliana, tahimik, maraming puno at halos bundok na pero maayos naman ang kanyang bahay dahil isang barbero din ang kanyang mister dito sa UAE. Oo, Kuya Bono, si Lyndon, mister ni Aliana, ang naging daan upang makapag-abroad din ako dito. Pero bumalik muna tayo nung araw na dumaan nga kami ni Sherry sa bahay ni Aliana sa isang liblib na sitio sa Bamban. Kaharap namin si Aliana nung kumakain na kami, pero nakakain na raw sila ng anak niya kaya kami na lang ang pinakain niya. At noon nagkwento si Sherry tungkol kay SD na hinahanap nga namin. Sana nga dito na lang siya nagpunta para may kasama kami ni Balong. Sabi pa ni Aliana noon, naisama na rin daw ni Sherry si SD noon sa sitio ni Aliana. Pero natigagal si Aliana nung marinig nito ang dahilan kung bakit naisipan ni SD ang maglayas. Di ba 13 pa lang siya? Nakabuntis na Inga? Bulalas niya nung masabi ni Sherry na ayon daw sa isang kaibigan ni SD ay nakabuntis na nga ang anak niya sa edad na 13. Hindi pa naman confirm yun kaya nga hindi ko nasabi sa iyo sa text. Pero yun ang sabi sa akin ni Alexis, kaibigan ni SD sa amin. Taga riyan sa Kapas yung babae. Ilang taon naman yun? 13 din, Inga? 16 daw. Mas matanda. Paano sila nagkakilala at nagkabuntisan kung taga-Kapas yung babae? Nag-stay yung babae sa tita niya sa Angeles. Last month lang daw umuwi ng Kapas. Nagte-textan lang siguro sila. Hindi ko alam kung paano sila nakakapag-usap. Wala naman ang cellphone si SD kasi simula nung masira yung cellphone niya, hindi ko naman na siya nabilhan ulit. Baka nag-chat-chat nga sila kapag nakatambay si SD sa computeran o baka nagkikichat sa kaibigan niya. Hindi ko alam, Inga paano yan, Inga? Kung sakali magiging lola ka na pala. Tila nanunuksong sabi ni Aliana. Karino ko pa nahahalatang may nakakatawang ugali si Aliana. Medyo makuda at may pagkataklesa. Anong magagawa kung totoong buntis yung babae at si SD ang ama? Noong matapos kaming kumain ay nagpaalam si Sherry na makigamit ng banyo. Sinundan pa siya ng tingin ni Aliana bago sa akin naman tumingin at nakangiti at ang tanong ay, Oy bro, matagal na ba kayo ni Inga? Inga? Si Sherry ba? Oo, Inga lang tawagan namin. Best friend ko yan. 3 kami actually. Si Sally yung isa. Yung pupuntahan nyo naman sa Kapas. Kaming 3 noon ang ASS Girls. ASS.
Ako yung A, silang dalawa, sina Sherry at Sally yung dalawang S. Masekreto yan eh. Kaya nagulat na lang talaga ako kanina kasi may lalaki pala siyang kasama. Akala ko mag-isa siyang nagmotor. Marunong magmotor si Sherry? Oo, may motor dati yan. Binenta lang ng demonyo. Demonyo? Ay nako, naging matabil na naman ang dila ko. Baka nga, hindi pa rin nakakapagkwento sa'yo si Sherry tungkol sa buhay niya. Ayoko siyang pangunahan kaya ako na lang muna magtatanong sa'yo. Ano ka sa buhay ng kaibigan ko? Bagong jowa? Sana. Napangiti si Aliana. Actually, napansin ko naman na eh. Parang nagkakahiyaan pa kayo. Pero Peter, gusto mo ba talaga si Sherry? Gustong gusto. Mahal mo? Pangalawang araw ko pa lang siya makasama ngayon eh. Ilang araw pa lang kami magkakilala kaya baka masyadong maaga para sabihing mahal ko siya. Sa pakiramdam mo, mahal mo siya. Oo, Aliana. Mahal ko siya. Kinilig siya at ang sabi, sana wala ka pang asawa, Peter, kasi pangarap ni Sherry ang makasal at magkaroon ng legal na asawa. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Nakatitig si Aliana sa mga mata ko at hindi yun naging komportable sa akin kaya iniwas ko ang tingin ko sa iba. Narinig ko siyang tumawa tsaka sinabing, mabuti kang lalaki, Peter. Nakikita ko sa mga mata mo. Alam mo, hindi ako pala simba pero mula ngayon, ipagdadasal ko na ikaw na talagang magiging dawan ni Sherry. Mabuting babae si Sherry, Peter. Deserve niyang isang mabuting lalaking kagaya mo. Hindi ko na kinontra ang sinabi ni Aliana na mabuting lalaki ako kasi kilala ko naman talaga ang sarili ko. Nung puntong yun ng buhay ko ay alam kong mabuting tao naman na talaga ako. May ibang tao kasi na kapag sinabi mong mabait siya, kukontra pa kunwari ay gustong gusto naman. Mas mahalaga sa akin noon ang nalaman kong gusto ako ni Aliana para sa kaibigan niya. At ipagdadasal pa nga daw niya na sana ako na ang magiging dawan ni Sherry. Sa aking 40 years old mind noon, Kuya Bono, ay tila may pagdadalawang isip pa rin naman dahil hindi ko pa nga lubos na kilala si Sherry. Pero dahil 40 na ako, hindi naman na siguro ako madudurog pa kung sakaling hindi ulit papabor sa akin ang pagkakataon na lumigaya sa pag-ibig. Mula kina Aliana ay tumuloy na kami ng Kapas Tarlac. Kinasali naman na isa pang matalik na kaibigan ni Sherry. 3 nga daw sila, ang Ass Girls, ASS. At ang pagkakataong yun ay yung panghuling S naman ang nakilala ko, si Sally. Nasa sentro ng bayan ng Kapas ang bahay ni Sally at halatang may kaya sila dahil moderno at maganda ang design ng may kalakihang bahay nila. Pareho sila ng mister niya na empleyado ng Land Bank pero naka-maternity leave noon si Sally dahil kabuanan na ng kanyang pagbubuntis. Pero nagawa pa rin naman niya kami salubungin at sa gate pa lang ay tila galit niyang kinompronta sa Sherry. Ang sabi niya, tumakbo si SD sa likod. Sherry, pwede ba? Pakiusap lang. Kung nandito ka para parusahan ang anak mo, huwag mo siyang sasaktan sa harapan ko. Huwag dito sa bakuran ko. Iuwi mo siya kung gusto mo at doon mo siya dusa sa bahay niyo. Saan siya tumakbo? Ganito ang sagot na tanong ni Sherry. Doon sa likod. Agad kumilos si Sherry. Kilos sa lalaki ang gawin ng pagtakbo. Hindi umabot ang kamay ko nung tinangka kong pigilan siya dahil sa liksi ng kilos niya. Ikaw si Peter, right? Tanong ni Sally sa akin. Mestiza si Sally, kulay brown pa ang mga mata at napakaputi niya. Oo. Sagot ko. Maaring na-chat o na-text na siya ni Aliana, kaya kilala niya na ako. Halika, Peter. Aniyaya niya sa akin. Pinaupo niya ako sa isa sa mga bakal na upuan sa maluwang nilang terrace. Saglit lang ha, kukuha lang ako ng maiinom.
Paalam niya at pagbalik niya ay may dala siyang babasaging pitsil ng tubig at isang Red Horse na nasa lata. Nakalimutan ko tanungin kung anong gusto mong inumin eh. Kaya pili ka na lang dyan. Hindi na ako naglabas ng soft drinks dahil alam kong solved ka na sa tamis ng mga sandaling kasama mo si Sherry. Napangiti ako kahit hindi ko sure kung biro yun ni Sally kasi hindi naman siya nakangiti. Sally, bago ko lang kakilala si Sherry. At medyo nagulat ako sa salubong mong salita sa kanya kanina na para bang sinasaktan ba niya si SD? Oo, malupit niyang si Sherry sa kaisa-isang anak niya. Wala kasi ang asawa ko ngayon eh. Walang magtatanggol kay SD kaya tumakbo na lang sa likod. Bakit naman niya sinasaktan si SD? Ay nako, totoo nga. Hindi mo pa talaga kilala sa Sherry. Well, si SD kasi ay parang nagsilbing paalala kay Sherry tungkol sa masaklap na nakaraan niya. Hindi ko mga alam ang tungkol dyan. Ikukwento ko sa'yo. Makinig habang wala pa si Sherry. Ganito yon. Nung fresh graduate kami ni Aliana, graduating pa lang si Sherry pero naghinto siya. Financial problem. Pumasok kami bilang call center agent sa Clark at doon nakilala namin sina Dan at John. Mga Amerikano sila. Si Dan, itim, black American, puti naman si John. Mga superior namin sila. Pareho silang nagkagusto kay Sherry pero si John ang nanliko kay Sherry at sinagot naman ni Sherry si John. Nung Christmas that year, nagkaroon ng party, nagkalasingan, blackout si Sherry at may nangyari for the first time kay Sherry. Nabuntis siya dahil lang sa pangyayaring yon at si John, pinanindigan naman niya si Sherry. Nag-live-in sila. Nangutang ng pera si John at co-maker si Sherry, guarantor. Kinailangan nila yung pera para sa apartments, para sa mga gamit nila kasi nga bagong live-in sila. Nung mga anak si Sherry, nagulat kaming lahat dahil negro ang anak niya, si SD. Nakita mo naman, di ba? Dahil doon, iniwan ni John si Sherry. Teka, medyo magulo. Okay. Nung gabing yun ng Christmas party, may nangyari nga, di ba? Magkakasama kami sa kwarto at yun nga may naglikot at akala ni Sherry si John yung umano sa kanya. Yun pala, si Dan. At yun nga, nung mga anak si Sherry, itim yung bata, iniwan siya ni John. Umuwi na siya sa Amerika at iniwan niya ang utang niya. At dahil si Sherry ang co-maker, siya ang napilitang magbayad nun. Yung bata, si SD, hindi lumaki sa piling ni Sherry kundi sa nanay niya sa San Fernando. Pero namatay ang matanda sa sakit na hindi malang napagamot ni Sherry kasi nga walang natitira sa sweldo niya. Gustong-gusto niyang mag-abroad pero hindi pwede dahil may kaso siya. Yung utang nga, nakarating kasi yun sa korte. For 13 years, Peter, nagbabayad si Sherry buwan-buwan sa utang na yon at natigilan si Sally sa pagkukwento ng makita niya sina Sherry at SD. At nakaakbay si Sherry sa anak niyang parang galing lang sa pag-iyak. At si Sherry ay nakangiti. Tumayo pa si Sally, nagtataka. Anong nangyari? Hindi mo naman siya sinaktan sa harap ng maraming tao sa likod. Hindi, Inga. At salamat pala sa pagkupkup mo sa kanya dito. Iuwi ko na sana siya sa Angeles kaso kakausapin pa raw niya yung girlfriend niya. Okay, sure ka, hindi mo siya sinaktan. Hindi na, Inga. At hindi ko na ulit siya sasaktan. Babawi na ako sa kanya kung uuwi talaga siya sa akin bukas. Uuwi ako, ma. Sabad ni SD na noon ay sumulyap lang sa akin. Okay, Inga. Hindi na rin kami magtatagal kasi inabala ko lang itong si Peter. May trabaho pa to. O sige, ingat na lang kayo.
Sa highway ulit, dahil walang mga sasakyan ay nag-120 ako ng patakbo. Biglang humiyaw si Sherry sa likod ko. Pero nagulat ako dahil sa halip na kumapit siya sa akin ay itinaas pa niya ang dalawang kamay niya at saka sumigaw ng, "Salamat Lord! Malayo na ako!" Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig at kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isa't tinig. Nung nasa gawing Bamban na kami ay pinakausapan ako ni Sherry na sumaglit daw kami sa Grotto of Our Lady of Lourdes. At syempre pinagbigyan ko naman siya. Napakataas na hagdan yon pero okay lang dahil nung nasa kalagitnaan na kami ng hagdan ay kumapit si Sherry sa braso ko. At nagsimulang magkwento tungkol sa buhay niya na syempre alam ko na dahil naikwento na sa akin ng isang Inga, si Sally. Okay. Alam mo na pala, sabi niya. Alam mo Peter, nung huling punta ko dito, ay nung nalaman ko na buntis ako at gusto ni John na ipalaglag ko. Nagdasal lang ako dyan sa grotto at pagbaba ko, nakapagdesisyon na ako na itutuloy ko kahit ayaw ni John. At ngayon, muli ako magdadasal, magpapasalamat. Hihiling ng gabay na sana tuluyan na talaga akong makalaya sa mga pagsubok sa buhay ko. At sana bigyan niya ako ng isang tao na makakasama ko, isang lalaking mamahalin ko at papahalagahan sa kabila ng pangit na nakaraan ko. Sumabad naman ako at ang sabi ko, yung huling hiling mo. Matutulungan ko si Our Lady of Lourdes na tuparin yan. Alin? Yung hiling mo na bigyan ka ng lalaking mamahalin ka, tatanggapin ka sa kabila ng nakaraan mo. Ihahandog ko sa sarili ko. Talaga? Hindi mo pa nga ako lubos na kilala. Ikaw din naman, Sherry. Hindi mo pa ako kilala. Hindi mo pa rin alam ang kwento ng buhay ko. Kung bakit sa edad kong ito, single pa rin ako. Single dad actually. Malalaman ko din yan, Peter. Pero hindi pa ako tapos tungkol sa sasabihin ko kay Our Lady of Lourdes. Pasasalamatan ko din siya dahil nakilala kong isang katulad mo. Nakilala kita sa panahong malaya na ako sa mga problema ko at feeling ko talaga isa ka sa mga reward ni Lord sa akin. Feeling ko lang naman kasi tama ka. Kailangan pa nating makilalang mabuti ang isa't isa, Peter. Sa itaas pa rin ng grotto, doon sa parte naman ng tatlong magkakatabing krus, nasa harap kami ng mga ito, nakaupo at bigla na lang natanong ni Sherry ang ganito. Peter, naranasan mo na ba yung feeling na parang ang tagal mong nakakulong then suddenly malaya ka na? Tinitigan ko siya sa mga mata niya, bagya siyang ngumiti. Hinawakan ko ang kamay niya. Sumilay ang mas maluwang na ngiti sa mga labi niya at ang sabi ko, Sherry, naranasan ko yan. 14 years na din yata ngayon. At ngayon pa lang din ako nakalaya. Saan ka naman parang nakulong? Sa pag-ibig sa isang babae na kahit napunta na sa best friend ko ay parang hindi pa rin ako lubos na nagparaya. Pero ngayon kasama kita, hawak ko ang kamay mo, pakiramdam ko, Sherry,
tuluyan na rin ako nakalaya. Muli siyang ngumiti at hindi ko inasahan ang paghalik niya sa aking pisngi. Sabay sabing, sabay pala tayo naging malaya. Welcome to the free world, Peter. Ang sarap huminga, di ba? Ang luwag sa dibdib. Sabi niya sabay ng pagluha. Sana talaga hindi nagalit sa akin ang anak ko. Para malaya na rin ako makabawi sa kanya sa mga pagkukulang ko. Huwag kang mag-alala, Sherry. Kapag umuwi talaga si SD sa Angeles, tutulungan kitang makabawi sa kanya. Tatlong buwan din mahigit kahugot ang tagal ng panliligaw ko kay Sherry bago niya ako sinagot. Sa panahon na yon, sinigap ko ding maging malapit kami ni SD kaya't si SD ay lubos ko ring nakilala at nalaman kong hindi kami nagkakalayo ng kwento ng kabataan. Kagaya ko, dumanas din siya ng mga pambubuli. Kung ako noon ay nabubuli dahil sa ulo kong walang buhok, siya naman ay nabubuli dahil sa kulot at malago niyang buhok, sa kanyang maitim na balat at pagiging anak nga ng negro. Ang pagkakaiba lang namin noon ay ako nakakaganti sa mga nambubuli sa akin. Si SD ay hindi dahil kapag gumanti siya, nanakit ng ibang bata, sasaktan naman siya ni Sherry. Noong matapos ang barbershop, lumipat na kami. Iniwan na namin ang dating pwesto at nagbukas nga kami ng bago. Noong 2022, bakasyon sa school ay nagtagal si Kelvin sa akin. At nakilala ng anak ko sina Sherry at SD. Maputi si Kelvin kahugot pero nung bakasyong yon ay umitim siya dahil panay ang alis nila ni SD. Naglalaro ng basketball kung saan-saan, nagbabike. At oo, naging malapit sila. Kagaya ng kung paano kami naging malapit noon ni Derek noong nasa ganong edad kami. February 2, 2023 ay nagpakasal kami ni Sherry. Isang simpleng kasal na tuluyang nagbuklod sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Ginanap ang aming kasal sa Pampanga. Dumating naman ang mga kaanak ko mula Vizcaya, maging sina Derek at Kate. Present din ang mga kaibigan at kamag-anak ni Sherry. Nagpatuloy sa pagiging VA o Virtual Assistant si Sherry. Nag-set up lang siya nung una ng working station sa aming kwarto sa itaas ng barbershop. Yung isang kwarto ay nilagyan ko naman ng 2 single bed. Yun ang kwarto ni SD. Kwarto nila ni Kelvin kapag nakakadalaw si Kelvin sa amin. Itinuring akong tatay ni SD. Papa ang tawag niya sa akin kaya't noon pa lang ay naging ama ako ng 2 bulugan pero ngayon ay 3 na. July 2023, isinilang ni Sherry ang aming anak, lalaki din at pinangalanan ni Mrs. ng Shepherd. Pinagdugtong daw na Sherry at Pedro. Ako yun. Noon pa lang nalaman ni Sherry na marami akong utang kina Derek at Sir Brando, nag-alala na siya at ikinalungkot ko yun kasi nga ipinagdiwang niya na ang kalayaan niya sa mga utang niya pero hindi pala. Nagkautang ulit siya nung pakasalan niya ako. At ikinag-guilty ko yon. Pero hindi siya pumayag na hindi mag-share sa mga pambayad ko quarterly. Baka naman nagkukwenta pa kayo kung paanong nanganak si Sherry ng July February kami nagpakasal. Kasi buntis na siya nung magpakasal kami. Sorry naman kung hindi na kami nakapaghintay na makasal bago binuo si Shepherd. Nag-first birthday si Shepherd, wala na ako dyan sa Pilipinas. Nandito na ako sa Middle East noon. Kinailangan kong umabroad dahil kahit gumanda ang barbershop ko sa Angeles City ay tumumal naman dahil nagsulputan na rin kasi ang naggagandahang barbershop doon.
Isinira na lang namin ang barbershop at naging maluwang na salas na lang ang dating barbershop. Doon din naglagay si Sherry ng kanyang home office para sa kanyang trabahong VA. March 2024 ako nag-flight kaya't malayo-layo pa bago ako makauwi para magbakasyon. Okay naman ang swelduhan dito pero sa pagiging galante ng mga Arabo, sa tip pa lang ay tiba-tiba na rin kami mga barbero dito. Dahilan kung bakit konti na lang ay ma-fully paid na ako sa mga utang ko. Excited akong umuwi kahugot dahil kahit pa sabihing araw-araw kong nakaka-video ko ng pamilya ko, iba pa rin yung kasama ko sila, nahawakan, nayayakap, nahahagkan. Pero dahil nga sa obligasyon, tuloy ay parang nakakulong ulit ako sa distansya. At muling nangangarap, nag-aasam na sana isang araw, muling makalaya mula sa pananabik ko sa aking pamilya. Napakahalaga ang kalayaan. Masarap ang maging malaya sa kahit anong tila kumukulong sa atin. Ngunit para sa akin, isa sa pinakamasakit na piitan ay yung piitan ng hinanakit sa nakaraan. Kaya't sana sa kung sino man sa mga nakikinig na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa isang pag-ibig kahit siya na lang ang umiibig, hangad kong maging malaya ka na rin. Dahil hanggat nakakulong ka sa pag-ibig mo sa kanya, hindi mo magagawang magmahal ng iba. At hindi mo makikita ang pagkakataong binigyan ka na pala ng Diyos ng bago na siya mong tadhana pero dahil nakakulong ka pa sa nakaraan ay hindi mo yon nakikita. Hanggang dito na lang kahugot ang aking kwento at maraming salamat muli sa iyong pagbabasa. Gumagalang at nagpapasalamat, Peter. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan, kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na
pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating, ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Hugot ng puso. Kahugot na Peter ulit, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig, part 2 dito sa Kahugot TV. Ano pa masasabi natin? Congratulations. Parang ginawa sa'yo ang kanta ng Kahugot TV. Yung pagkakaroon ng isa pang pagkakataon, yung huwag lang magsawa, mapagod sa paghihintay sapagkat tadhana ay darating. And I do hope siya na talaga, okay? At kasal na kayo at ang kailangan na lang gawin ay panatilihing matatag ang relasyon. At huwag hayaang bumaba ang level ng pag-ibig. Maraming paraan dyan, lalo na't ikaw ay nasa malayo. Again, maraming salamat. Very inspiring sa inyong mga kwento. At shout out sa mga na-inspire dyan. Ilan sa mga ito ang laging nakikinig sa ating mga kwento. Si Ann Lawigan, shout out to you. Shout out to all drivers of Sleeping Beauty Van Transport. Sleeping Beauty Van Transport mula kay Evangeline Piclit. Jasmine Mine, shoutout to you. Ganun din kay Stephen Gingab. Pa-shoutout po Kuya Bono from Talag, Kabagan, Isabela. Shoutout sa inyo dyan. Thanks kayo listening here at Guangzhou, China na sobrang sakit ng ulo sa lamig. It's Len Kureg. Shoutout to you. Shoutout Kuya Bono from Dental Laboratory, Kawayan, Isabela. Shoutout to you. Arnel Heron. And may bagong story na naman pa shoutout from Delphine Albano, sabi naman ni Giancarlo Zibagan. Mula naman kay Evangeline Piclit, shoutout to you. Karen Kimau, shoutout to you. Elsa Altero, listener here from Chu Keng Leng, Hong Kong. Pakikumusta naman po ako. Sa pamilya ko dyan sa Cagayan Valley, Lasam and ang Cordero family. At sa Nueva Ecija, San Jose family, miss at love ko kayong lahat. More power, more stories, and God bless you also. Ang lambing po ng aha. Salamat Elsa. Shoutout Kuya Mono, Leslie Tuliao na walang sawang nakikinig sa lahat ng ina-upload nyo. Maraming salamat Leslie. Marivic Parungaw, shoutout to you. Ganun din kay Karen Kibaw. Salamat Kuya Bono, isa pa itong story na ito ang nagandahan ko noon. Pero in fairness Kuya Bono, maganda lahat ng stories na nabasa mo na. Lahat kaming listeners mo is mag-recruit ng 1 to 2 para mapadami ang subscribers mo. Pa-shout na lang kaming lahat dito sa Hong Kong Kuya Bono. Huwag kayong magre-recruit. Parang awan nyo na. Kung ang marirecruit nyo ay magsusubscribe lang pero hindi naman makikinig kagaya nyo, ay kabawasan sa atin yon. Kasi matalino ang YouTube. Yung mga nag-subscribe lang, walang ano yun, ikasisira pa yon ng channel mo. Sa mga content creators sa YouTube, ito ang pakinggan nyo. Mas maganda yung organic ang subscribers. Huwag kayong mag-recruit kung hindi naman makikinig. Kasi kabawasan yun. Parang demerit yun sa yung channel. Okay?
Boss Ames, shout out to you. Kung kagaya ni Boss Ames ang marirecruit nyo, the best yan. Maraming salamat. Shout out Kuya Bono sa mga taga ng Alisan, especially Agitibaak, aray ko. Chris here from Nantou, Taiwan. And wala naman kay Oscar Manzano. Thanks Kuya Bono, listening here at Rome, Italy. Pa-shout out naman, I'm Alan Manzano, also known as Oscar. Shout out to you dyan sa Italy. Pa-shout out Kuya Bono from Kalinga. Ava listener ko nak ingana idi pa si LST programa via radyo. Agyaman Arlene Garcia. Listening from Hong Kong, sabi ni Laura. Maraming salamat, Laura. Michelle Ulep, pa-shout Kuya Bono sa asawa ko, Roland Ulep. At sa mga anak ko na mahilig din makinig sa programa nyo, Rochelle, Lanzia at Wayan. Salamat, meron naman kuya. Oy, may anak kang Wayan. Meron tayong story sender na Wayan ang pangalan, ha. Pero kung bata pa yung mga anak mo, Michelle, ay gabayan mo sila, ha. Kasi hindi natin masyadong pinapansin yung mga may kalaso ang kwento. So, kapag bata pa talaga yung mga anak mo, mas maganda siguro huwag mo silang pakinigin. Ha? Pa-shoutout, sabi naman ni MJ Estebar dyan sa Qatar. Shoutout to you. Pa-shoutout kuya, sabi naman ni Arthur Ramos. Love Benedicto, nakaka-inspire ang ganing mga uploads mo kuya habang naglilinis ng bahay dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kumusta na ba yung tinatayong pinakamataas na building dyan sa Jeddah? Ito daw yung tatalo sa Burj Khalifa sa Dubai. Kumusta na ba yan? Ano bang development dyan sa pinaka-Freedom Tower yata ang tawag nila dyan sa Jeddah? Love Benedicto, maraming salamat. I wish one day kwento rin po ng buhay at pag-ibig ko ang mapapakinggan ko, Kuya Bono. Salamat sa panibaging kwento. Sabi naman ni Che Chris. Simulan mo na, Che Chris. Deselin Alejandro, shout out to you. Pa-shout Kuya Bono from Victoria, Aglipay, Quirino Province, from Nebron. Thank you, Nebron. Napagin ko na kagad kanina to pero biglang naputol Kuya Bono. Janet Garma. Inulit kasi natin, inayos natin kasi may anong tawag doon? Copyright. Inayos natin. Tinanggal natin yung music na may copyright. Agyaman Kuya Bono sa bagong story. Pa-shout po kay Mary Jane Esmenya. Kawork ko dito sa Batangas. Nahawaan ko na sa pagkikinig sa inyo. Thank you and more power. Thank you din. Jane. Salamat. This story is what I'm looking for a very long time, Kuya Bono. Thank you sa pag-upload ulit. Silent listener here since 2001. Izel Pavo. Oo, 2001 tayo nag-start noon sa radyo. Thank you, Kuya Bono. Abangan sa always sa'yo. Sorry kung naging silent ako sa comment section, Kuya. Masakit palang mawalan ng isa sa pamilya. Jonah, salamat at sa kwento mo, malakas ang kapit mo kay God. J. Rom Mateo, syempre naman masakit talaga yan, J. Rom. At kung kami nakikiramay sa pagkawala ng miyembro ng iyong pamilya. And Soraya Bangayan, God bless you too, Soraya. Rachel Conciso, shout out to you. Pagkatapos ko marinig kanina, dinownload ko kagad. Download na lang ulit. It's Love You 22. Trixie Ota, pa-shout Kuya Bono, tadhana at tadtanak lang ag-comment manengem agdinding karayon, sabi ni Trixie Ota. Agyaman Trixie, ang galing niyo po talaga. Nice story. Deselin Alejandro, shout out to you. Shout out to all Asipolunya and Ava listeners from Dulnuan, Oliver. And yes, may bago na naman akong mapapakinggan. Thank you Kuya Bono, listening here in Kuwait from Cagayan Valley. It's Pabebe Girl, shout out to you. Ang ganda ng kwento Kuya, sabi ni Sandra Ilarde. Pa-shoutout kay Ading Mina here in Saudi Jeddah. Balisan mo rin po siya, sabi ni Elaine Grace Modesto. Shout out sa inyo. Pa-shoutout Kuya Bono, kahugot from Ireland. It's Allen Del Rosario. Thank you. Listening while on my break time, says Jesseline Besa. Shout out to you. Maraming salamat. Ang ganda ng kwento. Grabe ang hirap mamili. Halos mahal na mahal lahat ni Irene at halos okay naman sila lahat. Sana may part 2. Congratulations pa rin sa nagwagi kay Percy.
VP Lenny 9839. Shout out sa'yo. Shout out Kuya Bono from Riyadh, Saudi Arabia, especially sa family ko sa Tugigaraw City, family Guzman at sa anak ko Rainier, Justine, and Rachel Ann Kurugan. God bless po and more power to your channel. Number 1, fan po ako simula nung bata pa ako. Thank you, Judy Ann Mirafuente. Yehey, may new upload na naman, nice and live at shout out sa mga anak ko sa Ifugao and to you, Papa Bono, good afternoon. Malapit na naman Ramadan dito sa bansa ng mga Arabo. I love you too. I'm silent listener nung DJ Kapasa Tugigaraw. Sana magkapag-upload din ako ng story ko soon. Rosemary Kabigat. Yan, mahirap nga daw talaga kapag Ramadan, lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay. Gaya ng ate ko, napakatagal niya na sa Riyadh. At tuwing bago uuwi dito, sabi niya ay hindi na siya babalik. Pero bumabalik pa rin. I don't know why. Kasi nakikita niya siguro wala nang pasok ng pera kapag huminto na siya sa pagtatrabaho. Kaya kahit na almost senior na yata yung ate ko, pero bumabalik-balik pa rin. At ang complaint niya lagi kapag Ramadan, sobrang busy nga daw. No? So, kailangan siguro mag-vitamins kayo, matulog ng sapat, upang sa ganun ay meron kayong panlaban sa pagod at puyat kapag Ramadan. Sa mga kahugot nating nagtatrabaho dyan sa Saudi Arabia at sa iba pang Middle East countries. Zane Lu, shout out to you. And Rapses Vlog, shout out to you. Napaka-intense ng kwento, ang ganda. Akala ko kay Arwin siya matutuloy. At least ngayon, kapamilya ka na talaga nila. Honestly, hindi ko na masyadong maalala tong kwento nito kahit nakaka-upload lang. Naghahalo-halo yung mga kwento sa utak ko eh. Kuya, sana magpadalit ng update yung dating sender sa CLS, yung magjowa na nasa ilalim ng puno ng bangga na sinulat pa nila, name nila dun with heart, tapos ang kanta Kanlungan. Nakalimutan na kasi pangalan. Shout out listening from Sydney, Australia. Cheryl Ibarra. Marami na yatang ganun. Anyway, kung meron man sa inyo na nakakaalala tong kwento na sinuggest ni Cheryl Ibarra, paki-comment nga kung naalala nyo at hanapin natin. Mabel Granil, shout out to you. Ganun din, Kuya Bono, pa shout out sa aking asawa na si Marjo Lopez. Salamat po, Angela po ng Yangmei, Taiwan. Ang bait-bait ni Tito Rome. Ay, okay, naalala ko na. Sabi ni Elmay de la Cruz. Good evening, Kuya, sabi ni Agirabe. Nakaka-inspire po makinig dito sa ibang bansa habang nagtatrabaho ka. Sa listener Kuya Bono mula noon hanggang ngayon, it's Baby Lynn Buyugan. Thank you, Baby Lynn. Kuya, kahit old story to, hindi ako magsasawang napakinggan ulit. Listener niyo po ako since 2005. CLS days po, pa-shoutout from Canada. Gracia Pantasha, shoutout to you. Kuya Bono, mag-upload ka din po sa podcast. Saan ba yon? Ediegraphy. Petronila, shout out to you. Salamat sa 3 hearts. Marami pong sumulat sa kwento mo. Marami pong salamat sa kwento mo at sa CLS Campus Love Story Tugigaraw 2004. DJ Bono, the best since 2004 hanggang ngayon, 2026 na. 27 years na. I'm OFW in Madrid, Spain, from Santa Ana, Cagayan, and Vintar, Ilocos Sur. Agyaman, Kinirog, 10. All I thought, si Arwin ang magwawagi. Sino ba? Marivic, tingnan nyo nga, Marivic, hindi niya napakinggan ito dun sa pinanggalingan niya sa SIT to galing eh. SIT noon na ngayon ay KNBK na. Dito na-upload noon. Kaya yung mga hindi pa nag-follow o nagsusubscribe sa KNBK, may mga kwento doon na hindi nyo napakinggan kasi nandito lang kayo sa Kahugot TV at saka sa DKB. So if I were you, mag-subscribe din kayo sa KNBK. I love you, April Joy. Sana mabasa mo ito. Sabi ni Jebertia Ki. Inkabel ko mga nagan mo. I love you, April Joy. Sana mabasa mo ito, sabi niya. Gibertia.
No one. Pa-shoutout Kuya Bono, working here at Jeddah, Saudi Arabia and my family in Suyo, Ilocos Sur. Sabi ni No one. Kuya Bono, dalaga pa ako. Addict na ako sa FM dati nung tuwing Sunday from Tuaw, Cagayan Valley. Si Madeline de los Santos. Shoutout to you at maraming salamat sa pagiging addict noon sa CLS at sana huwag kang magparehab. At maging addict ka rin sana dito sa Kahugot TV, sa DKB at sa KNBK. At nabasa natin lahat ng comments under the story of Irene dito sa Kahugot TV. So again, Peter, maraming salamat, congratulations at sana ay lahat ng nawalan ng pag-asa dati na makatagpo ng The One ay ma-inspire kayo dito sa kwento ni Peter. Maraming salamat muna. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all.